Mga batang pasyente sa House of Hope sa Davao City na malapit sa puso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpahayag ng kanilang pagbati at pangungulila sa kanilang Tatay Digong dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi nila ito makakapiling sa kanyang kaarawan. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Kilala ang House of Hope sa Davao City bilang tahanan ng mga bata at pasyenteng may sakit na cancer. Pero lingid sa kaalaman ng iba, ito rin ay malapit sa puso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I've been in the foundation since 2012, no. Kasi po ako po ang akong anak is also a cancer survivor. So isagyud ko dito po sa naka-experience ko unsa gyud ka maayo ang atong tatay. No, paano siya nag-support sa foundation o paano niya gimahal ang mga bata nga nag-battle sa cancer. So always gid na niya since the time na wala pa ko dito sa foundation nag-join na si Tatay Digong. So ang foundation has been 20 years now. Unya wala gid na siya time na during na naa siya sa Pilipinas, dili siya maadto diri sa House of Hope during his birthdays ug even sa kanang survivors day namo manhigid na siya bisan pa tong nagpresidente siya. He really always find time na mo spend og quality time sa mga bata nga usahay dili gid siya magpahibalo para dili siya maisturbo sa iyahang panahon para makipagstorya sa mga bata no kay he really find happiness sa iyang sarili nga kanabitang normal lang na nakigistorya sa mga bata niya magbinuang na siya which is really fun kay ang mga bata malingaw gyud sa iyaha murag kanang during nga mga panahon na makalimot bitaw sila nga naa sila sakit nga si Tatay Digong murag tambal sa ilaha kay kanang makabalo sila nga moabot si Tatay Digong sa House of Hope ginalook forward gid na nila. Tuwing dumadalaw sa mga bata, dito makikita ang personalidad ng dating Pangulo na lingid sa mata ng publiko. Nakita gud nako kung unsa siya kanang grounded ba, kanang down to earth unya. Wala gyud niya gisulod sa iyang mind ang iyang pagka-politicians. Sa akong nakita sa TV nga isog siya kasi lahi kung mastora nimo sa personal to the point nga kanang halos dili nimo madunggan iyang tingog. Unya ang turning point nga kanang nakaana na jud ko ma'am kay idol na gyud ako siya since katong na ako sa Davao kay kabalo ko nga paano gipadagan Davao, paano ni grow ang Davao, paano naging safe ang Davao. So katong turning point nga naanag dito sa House of Hope, nag-volunteer na ko nya na activity sa House of Hope na kaning Survivors Day. Nya siya magdudla ang always moadto during ana event. So nagkanta. Part sa program is nagkanta mga bata. So the first time up close and personal, nakita na ko si tatay nga. Nitalit ko dyan siya ma'am na kana gani ma-feel ganin mo iyang pain na makita niya ang mga bata na nag-battle niya lisod kaayo nga sakit na para sa ako kung naalang siya mabuhat pangalain para lang mawala to mga sakit sa mga bata na cancer. So dito dyan ako nakita nga lahi jud ni siya. He's really tough pero naagid siya dako kayong spot sa iyang kasing-kasing sa iyang kamaayo. Taon-taon dumadalaw o nagdiriwang ng kaarawan si dating Pangulong Duterte kasama ang mga batang pasyente na simula't-simula pa lamang ay kanya nang tinutulungan. Para sa mga batang matagal na dito, isa ang pagdating ni PRRD sa kanyang labis na pinakaabangan. Every birthday niya talaga. Ngayon lang malungkot kasi wala si Tatay Digong kasi nga sa nangyari sa kanya. Talaga malungkot talaga kami. Kasi yung mga bata, mahal na mahal niya talaga. Yung dito sa House of Hope at saka doon sa CCI, Cancer Children Institute, pinupuntahan niya talaga yung mga bata. Ngayon lang talaga nung sa balita, talagang
malungkot talaga, nakakalungkot sa nangyari. Salamat tayo, salamat sa lahat na nagawa mo para sa mga pasyente dito sa House of Hope. Nagpapasalamat kami lahat sa iyo. Miss na miss ka na po namin. Hihintayin po namin yung pagbalik mo tayo. Maging ang mga magulang ay labis din ng pagdadalamhati sa nangyari sa taong nila ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Tatay Digong, mahal na mahal ka na mo, tay. Anang ayaw pawala og paglaom, tay. Ginahulat ka na mo diri sa Davao nga makauli ka, tay. Ug stay healthy ka, tay. Ayaw jud pagka wala og kanang paglaom nga makauli ka. Naga-pray mi sa imuha, tay, kami tanan. Lalo na kami mga cancer patients. Ginahulat ka sa among mga anak, tay, nga modalaw diri sa House of Hope. Tay, salamat po, tay, sa tanan nga tabang na imuhang gipahatag sa amoa, labi na sa mga among anak nga cancer patients. Isa ka, tay, sa nag-inspire sa amoa, tay, nga ipaglaban namo ang among anak nga para sa ilang sakit. Naalang ka, permi, nga nag-support sa amoa, mga cancer patients. O salamat po sa pagmahal nimo sa amoa, tay. Isa si Cyril Ibas sa aming nakausap na sa kanyang murang edad at sitwasyon ay nagpahayag ng kanyang saloobin sa mga kasalukuyang nangyayari na ayon sa kanya ay kung maaari lamang kunin si PRRD sa Netherlands ay gagawin niya. Si Tatay Digong siya, isa dyan siya sa murag like nag-support sa mga cancer. Mura nagyapon naman siya amahan diri sa House of Hope kay every birthday niya is nagalakaw dyan siya diri. Karon lang natuig na wala siya nakalakaw diri kay tungod sa iyang atubang na like nag-uol kay like every birthday daw niya kay nagalakaw din na siya diri kay like magdiri naga-celebrate, naga-bisita sa mga cancer patient. So karon na year is nag-uol mi kay sakit pud sa amuha na makita siya nga gidala siya sa gawas. Kanang magduol na kayo siya sa amuha, mura siya like parents na pud namo nga gikuha rag kalit sa amuha kina. Nag-uol na, nag-pray na makabalik na siya diri sa Davao. Nag-uol mo, pwede lang gani apasan siya. O pwede lang apasan dito, pero di lang madali. Kanang nag-uol pod ni ma'am kay ginag sa Pinoy man siya, pero gidala siya sa gawas for kanang dito gud siya dito niya ginatubang yung mga case daw nga nang nag-uol mo kay gilakaw siya dito na wala raman niya ang kanang kalagayan gud naman sa 80 years old na gidala dito na gipilit pag ani niya katong December balag nagasungkod na siya gipilit niya glakaw dito para sa amuha dito dira sa CCI naglakaw jud siya para lang mabisita ang mga na-admit na cancer o pwede lang siya apason dito o balik dire. Kunin niya? Kaya dili magud dili siya hindi siya nararapat dito man ba. Kailangan ibalik siya sa iyang lugar o asa siya na At ngayong taon upang maipaabot ang kanyang pasasalamat, pagbati at pangungulila ay gumawa sila ng liham para sa kanyang Tatay Digong. Hindi sila makakapiling sa kanyang karawan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinaabot ng mga pasyente dito sa House of Hope ang kanilang pasasalamat at pagbati kay dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng mga parts sa pila niya sa kanilang mensahe ay happy birthday Tatay Dig, sana nasa mabuti ang iyong kalagayan po ngayon at sana ay makauwi ka dahil madami kami naghihintay sa iyong pag-uwi. Good health and God bless. Meron pa dito na happy birthday Tatay, salamat, hatagan pa ka umaayong paglawas tay. We love you Tatay, ikaw ang among superhero. Meron din dito, happy birthday to the best Tatay in the world, Tatay Digong. Happy birthday, Tatay Digong. Happy birthday, Tatay Digong. Happy birthday, Tatay. Uwi na kayo. Ang kanilang labis na pasasalamat
ay patunay lamang na kahit gaano man yurakan ng mundo ang pagkatao ng isang mabuting tao, lalabas pa rin ang katotohanan at mananatili itong busilak sa mata ng bawat bata dahil para sa kanila, nanatiling hero, tatay at mabuting tao si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Tatay Digong, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong puso ang kasama. Ang bayang minahal. Happy birthday, Tatay Digong! Uli na sa iyong hirap. Ang House of Hope at ang mga pasyente dito ay isa lamang sa libo-libo, daan-daan, milyong-milyon o bilyong-bilyong tao na nais ipahatid ang kanyang pasasalamat sa kanilang Tatay Digong. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Jean Domingo, SMNI News.